nga, si ina nga eka, si nanay nga eka, ganon, ganon eka. Basta kako kapatid, pakidulog. Sabi ko kay mother, mother, ako'y nalulumbay, si inang nawala po yung pakidulog na lang. Sinagot po niya ako ng ganito, ay, wala yung kapatid. Ang kinin mo na misplace lang yon. Kung sa bilang pagkatao, magkakaroon ako ng damdamin na di mainam. Naghahanap kasi ko ng atensyon na, ay, amo kapatid, dudulog. Hindi na pala kailangan yon. Doon po sa binabahagi ko na yon, doon po pumaloob yung pananalig na sa taong binahaginan, sa mga kapatid na binabahaginan, na nagmula sa Espiritong Banal, sa katauhan ng kinalugdan bilang apo kunching na naturingan at yung pinagtiwalaan, magkakaroon ng kaganapan. Amen po ba? Inangking ko po yun. Tapos nung pauwi na po kami nung hapon, andito po ang kapatid na apa sa labas, pauwi na kami. Andun pa rin yung lumbay ko. Dahil may karamdaman naman ng kapatid na Alan sa pagdudumi. Sabi ko po, kapatid na apa, gusto po namin pumunta sa mahal na apo't dumulog. Baka po kumakain maaabala pa. Sa katauhan po ninyo maaari po bang sa kalooban ng ame, masambit nyo po na dumudulog kami sa banal na espiritu sa katauhan niya. Biniro pa po kami ni Apa, nagbasbas. Subalit ang lahat ng yun ginawa kong seryoso sa aking damdamin na ang lahat ng pagdulog mong matapat, ang kinin mo. Kagaya po nung pagdulog ko, sa katauhan ni Madre, na-misplace lang kayon. Inangking ko yun mga kapatid. Purihin ng Diyos, hindi man eksakto sa araw na yun ay nakita, bumilang ako ng 3 araw, pagkaraan ng 3 araw, sabi ko sa aking ina, Damanda, huwag ka nang malumbay, hayaan mo, papalitan ko sa'yo yun. Hindi na nga ako pupunta sa Nana Irena mo, hindi ko na pahuhulaan, doon po ako nalumbay. Kasi nakita ko na, palakpakan nga po natin ang Panginoong Diyos na buhay. Ako po'y naniniwala, ipinakita po sa aking ina, dahil sa pananalig ko, sa pagtitiwala ko na ang salita ng Diyos ay buhay. Panaligan po natin kapag inangkin mo, magtiwala ka, may kaparaanan ng Diyos sapagkat mahiwaga siya. Amen po ba? Ngayon, kaya po ako nagagalak sa pagbabahagi, hindi na po mananahan sa damdamin ng aking ina, yung mga kaisipan na, nagdaan lang kay isang apo ko rin kanina, hindi kaya nakite. Palagay ko yung pong mga maling palagay. Sapagkat yan po isang maigting na habili ng banal na espiritu na huwag tayong magbintang. Kung may nawala sa atin, hindi tayo karakaraka makapagbibintang. Iyon po ay kaakibat ng panghuhusga. Napakahirap pong humusga. Subalit kapag pinagtibay ka na ng Panginoon, husgahan ka man, hindi ka magagalit sa humuhusga sa'yo. Sapagkat ang magiging damdamin mo, yung pinahintulutang kapatid mo na humusga sa'yo, ay ginagamit lamang na kapahintulutan upang ikaw ay magtibay. Amen po ba? Palakpakan nga po natin ang Panginoong Diyos na buhay. Ba't hindi ka magagalak? Lahat ng mabuting kaisipan ang idadatal sa'yo, sa halip na magkasala ka, magalit ka, yun yung dinadatal sa'yo. Tinuturan sa bawat araw ng banal na espiritu sa katauhan ng mahal na apo kunching. Pasalamatan ninyong mga kapatid ninyong ginagamit na pagsubok sa inyo. Kanina lang po binahagi yun. Sapagkat kung sino ang ginamit sa iyo, yun pa ang gagamitin sa iyo upang magalak ka. At pawang katotohanan, pawang nagaganap. Kaya po mga kapatid kong minamahal, nawa sa karampot kong pagbabahagi, naging inspirasyon sa inyo kung paano ang tema kaninang umaga. Depression ka ba? Nagdudulot ka ba ng depresyon o inspirasyon? Naniniwala po ako at inaangking ko po na sa karampot kong binahagi, nagdulot po sa inyo ng inspirasyon. Ang pagbibintang at paghusga ay hindi mula sa Ama. Kapag nagdulot ka ng saya, ito ay mula sa Kanya. Maraming salamat po, Ama, at muli ay mapagpalang umaga po sa inyong lahat sa gabing ito. Salamat po. Salamat po, Tita Myrna. Naman po, nandito naman po si Nanay Leng upang mag-alay ng pag-awit. Palakpakan po natin siya upang Isang mapagpalang umaga po sa gabing ito. Ito pong awitin na ito ay nire-request po ng ating MC ngayon.
Sabi ko, kasi nung kumanta kami dito kahapon, ang katinang lalamunan ko, medyo nag-exit ako sa kasalukuyan ko makanta. Subalit, sa gawin ng ating Panginoon, ako po ay gagabayan niya. Para po sa inyo at para sa ating Panginoon.